Okay, salamat Brother Arjun Mikulog. O kaninyong tanan nga niya sa merkado nga naminaw na usab sa makamatuoran nga ipabuhagay sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. We are here to expose the snares of the devil and to counter the attack of our beloved brethren. Kaya kining ato mapinangga nga migsuon ato magidi silang gihigugma o ato na silang suportahan kung magwali sila sa paghigugma o pagkamatarong. Nga naman, mauman ka na ang misyon sa atong simbahan nga isabuhag ang gugma, ang pagkabalaan o ang pagkamaayo. Mao nang magpasalamat kita sa atong kura paroko nga gihatagan gayud niya authority kining inyong ubos nga maigsuon aron sa pagsangyaw sa gugma, kamatuoran o pagkamaayo sa tanan nga magkatawhan. Atong pasalamatan ng atong kura paroko si Reverend Father John Martin Legitimas nga naghatag yun kanato og higayon nga makasangyaw kada Sabado dinhi sa inyong merkado sa San Isidro. Palakpakan nato ang Ginoo. Sa ako nang giingon, wala kitay supa kung ang atong mga lain nga tinuohan magwali o gugma. Nga naman, diha nga banda nagkahiusa ta. Pero ang problema lang ining atong maigsuon kay magkatol man ang baba, mura nagkaon o isda nga dubok. Nga di gyud sila makagwanta nga dili magwali sa pure nga ebanghelyo, manghilabot gyud sila sa simbahan nga Katoliko. Mao nang niame aron alkontrahon kanang ilang sayop nga propaganda kay kining mga laing tinuohan angay ni natong bantayan. Ug matud ni sa giingon ni San Pablo sa Roma kapitulo 16, unsa man ang giingon ni San Pablo nga angay nga kitang makatoliko magbantay gayon. Akong basahon, so samtang nagbaligya mo dagbuwag, unsa inyong ipangtrabaho din ha, ipahulam lang ko ninyo madalonggan. Unsa man ang hanyo ni San Pablo kanato, mao kining atong mabasa sa Roma kapitulo 16:17 hangtod sa 18. Hangyoon ko kamo, mga igsuon, nga magbantay o maglikay kamo niadtong mga tao nga mobahin-bahin o mosamo kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyo nang nadawat. Unsa daw? Gihangyo ta ni San Pablo nga magbabinantayon ta. Unsay atong bantayan o likayan kay dunay mga tao nga mobahin-bahin kanato. Kitang magkatoliko ilatang bahin-bahinon. Kuhaan ta para sa baptist, kuhaan ta para sa Pentecostal, gibahin-bahin ta sa kapin sa 40,000. Mo nang ilang gitsap-tsap ang lawas ni Kristo. Kay ang lawas ni Kristo, Colosas 4:18, Christ is the head of His body, the church. Kanang church nga gitukod ni Kristo gipasidan-an nga maglikay kita sa mga tao nga mobahin-bahin kanato. Kay mosugotag sa dili kitang magkatoliko bahin-bahinon ta sa lain tinuohan. Kung sa inyong lugar sa San Isidro doon na napulo din katinuohan, bahinon mo kasayam. Nganong gibahin-bahin man ta nila? Kay nagtukod sila og linding. Kining laing tinuohan, gawas nga nagtukod og relihiyon, nagtukod sila linding. Unsa man ning linding? Unahon ta mo ining itawag legal nga linding. Kining linding nga legal, magpaporsinto og kwarta. Meaning, mubuhi og kapital, principal, pautangon ka, kamong diha sa merkado siguro nakasuway na mog linding. Pwede arawan, pwede po sinimana, pwede po binuwan. Dayon ang legal interest is 2%, okay na siya. Pero pinaka-the best, bank rate. Muna ay pinaka-legal na porsintuhan sa linding. So meaning, ang lending institution, mubuhi og principal, pero kinahanglan siyang makuha og interest.
kay legal man ang iyang linding. Pero kining atong makaigsuonan nga dili Katoliko nagtukod og linding. Unsay puta ko ipasabot nanguligta og 10%. Mao nang kamo magkatoliko nga negosyante, paborito kaayo mo sa laing tinuohan. Ano man, kung mabalhin mo Katoliko, mubiya mo Katoliko, mabalhin mo sa tinuohan nga nagtukod og linding, kuliktahan naman mo 10%. Ang pangutana, kuliktahan ka 10%, wala pa magbuhi og prinsipal. Okay nang linding nga legal, ano man ang buhi mag-prinsipal, mubuhi man sila kwarta. Dayon, mo kuha og porsyento. Sa ako nang giingon, 2% per month or ang legal gyud ka ng bank rate nga pagpa-interest. Ang laing tinuhan, pag moadto mo, porsintuhan dayon mo 10% sa inyong income. Meaning, kuliktahan mo, nga naman, ingnon mo mga kawatan, kung di mo muhatag sa ikapulo. Kay kuliktahan naman mo 10%. Mura man sila nagtukod og linding o principal, kada bulan, kuliktahan mo 10% nga naman, para kuno sa Ginoo. Nga nung atakihon nilang simbahan, kay di man sila magkuhag membro sa Katoliko. Kung ang iwali nila gugma, ano man, parihara man sa Katoliko. Ang atong pare, nagwali o gugma, nagwali o pagkabuotan. Dayon, kung pariharang ilang winalihan sa Katoliko, di yun sila magkuhag membro sa Katoliko. Mo nang ilag yun atakihon ng Katoliko, sa ako nang hingon, magkatol yun ng ilang dila, kundi sila daot sa Katoliko. Nga naman, diha man ang ilang investment. Kung ang Katoliko nga way alamag, madala sa ilang mga pangatake, ignorante man. Daghaman nila nilang ignorante Katoliko. Pag ato ni mo sa lentinohan, sister, kuliktahan na dahil ka og 10%, may rabaunta naghatag prinsipal. No, araba. Dahil nga nung maobliga ka og hatag og 10% sa laing tinuhan sa imong income, kay basahan man kag malakyas 3 Gs, ingnon magkakawatan ka. Kawatan man kagudi ka muhataw 10%. Mao na nga maobliga sila sa paghatag. Pero nahibalo ba mo kinsan tinuod ang kawatan? Nahibawon ta mo para di mo maignorante. Kinsa man gyud ay ang ihatag katungod nga maulikta. Ang tubag Hebro kapitulo 7 versikulo 5, para kitang magkatoliko ma-aware ta ka naman giingan man ta ni San Pablo magbantay ka mo. Di ko ma-aware na ta, makabantay na ta sa ilang sistema. Ang pangutana mo ni, kinsa man ang gitagaa katungod nga maulikta sa ikapulo ang tubag. Hebro kapitulo 7 versikulo 5 mo kining atong mabasa. Ang balaod nagsugo nga ang kaliwat ni Lebe nga mga pari mao ang mangubra sa ikapulo gikan sa katawhan. Mangutana ko ninyo, kinsa man ang ihatagan o katungod sumala sa balaod nga mangubra o ikapulo sa katawhan? Pare, pastor. Pare. Nga no mga pastor ang ulikta man? Nga man sila authority nga maulikta, di kawatan sila. Silang tinuod na kawatan naman. Nangubra ka sa usa ka kwarta nga dili ikaw ang gitagag authority nga manguha. Dayon ang pagsumanginlan ang Katoliko nga nibalhin og di mo hatag og 10% na himong kawatan, pero ang tinuod nga kawatan ang pastor nga naman nangulikta nga walay otorite. Unsa na nga pare? Pare nga kaliwat ni Lebe, dili pare nga kaliwat sa Bulanon. Magklaruhay ta ini karon. So pangutana, si bisan kinsang pastor nga nanguligtas sa ikapulo, pangutan-ag yun ninyo, pastor, matod sa Biblia, nagwali man dito ang mga CFD, gitug-anan man ni nga ang real, otorisado nga manguligta og 10% ang mga pari man, karon kadi ka man pari, pastor ka man, sa ato pa pastor, imo minggiilan, kuha ang imong 10% dito, sa kawatan. Kaya naman, walay mangingilad, kung walay magpailad. Mo nang giingon sa balang kasulatan. Mo nang ilan ang atakihon ng Katoliko. Mo ingon dayon sila,
ayaw na mo kumpisal sa pare. Kung makasala mo, direct to God mo. Ayaw na maghapit sa mga santos, nga naman, kung mag-ampo mo, ditso mo sa Ginoo. Ilang na yung dauton ng Katoliko. Ilang dauton ng Katoliko, nga mo direct lang sa Ginoo, di na mo hapit sa pare. Ilan ang ingnon ng Katoliko, nga ayaw nag-ampo, nga to sa mga santos, ditso na mo sa Ginoo. Ang tanan, direct to God, except sa ikapulo, direct to me. Nausa na. Ang pagkumpisal i-direct sa Ginoo, ang pag-ampo i-direct sa Ginoo, ang ikapulo i-direct sa pastor. Nga naman, ang gusto nila kwarta. Mao kini ang giingon sa Biblia nga magbantay kita. Mao nga kita magkatoliko, magbabinantayon kita, kay matod sa Biblia, bahin-bahinon kita sa mga tinuohan nga mosamo sa atong pagtuo. Unsa may giyon ni San Pablo? Roma 16:18 ingon, kay ang nagbuhat niining mabutanga, wala mag-alagad kang Kristo ang Ginoo, kundili sa ilang kaugalingong kahako. Ngano di ay, nga ilang bahin-bahinon ng Katoliko, mato ni San Pablo, kining matawhana, wala mag-alagad sa atong Ginoo, kundili sa ilang kaugalingon nga kahako. Nga naman, ang tanan nga nagtukod og relihiyon nga dato. Tagaid ako kinsa nagtukod og relihiyon nga nabangkrap. Tagaid ako listahan. Naabay nagtukod og relihiyon nga nabangkrap. Wala. Ang tanan nagtukod og relihiyon nga dato mo nang sumala ni San Pablo, wala mag-alagad kang Kristo kundi sa ilang kaugalingon nga kahako. Nang uligtag tiles nga walay authority, nahimo silang kawatan, pero ang pasangilang kawatan kadto mga membro wa ni hatag, pero ang tinuod di ay kawatan sila nga nangubra nga walay authority. Mao ka nang bantayan sa mga Katoliko kay bahin-bahinon kita. Wala sila mag-alagad kang Kristo nga naman, kay kung nag-alagad pa sila kang Kristo, ilang tabangan ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Mo nang ako, kung nangandoy lang ko nga mahimong milyonaryo, dugay ra ko nagtukod og relihiyon. Nga naman, pastor ko, na ako'y kapasite nga magtukod og relihiyon, doon ako'y karisma nga mukumbinsi ninyo, kay kami doon namin training school kung saan pag-convince. So kung gusto lang ko na kwartahan, dugay ra si Pagpol nagtukod og relihiyon. Og nasayod pa mo sa ako tukod ng relihiyon, magtukod ko og Sure Ball Church. Siya rin mo maluwas, Sure Ball na ni. Gusto kasi na ikaw mo kay Sure? Akong relihiyon. Pero nga nang wa na ko nabuhata, kay usa na pod ko sa kahimanan nga mo bahin-bahin sa lawas ni Kristo. Nahimo na po kong anti-Kristo nga naman ako manggisupak si Kristo. Si Kristo nagtukod man ug sa kasimbahan, so ang akong himuon di na kinahanglan nga magtukod kog ako alang sa akong kahakog sa ikapulo, kundili magpasakop ko sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Palakpakan atong Ginoo. So ang atong himuon nga mga Katoliko, kinahanglan nga magpabilin ta sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo o magbantay kita sa mga tao nga mobahin-bahin kanato. Tinuod ba nga ang Katoliko gibahin-bahin? Tinuod. Adto mo dito sa ilang pundok, di ba na Katoliko dito kaniadto, nibalhin dito. Adto po mo sa laing tinuohan, napoy Katoliko dito, nibalhin sa ilang tinuohan, nabahin-bahin ang Katoliko. Kaysa nagbahin-bahin, kining mga tao nga naulipon sa tinguha sa kahakog sa ikapulo. Mao nang kitang mga Katoliko, kinahanglan maminaw ta sa pasidaan sa balaang kasulatan nga dili kita magpadani nining klase sa mga propaganda o mga pangdaot sa laing tinuohan, kay wa na sila mag-alagad kang Kristo kundili naghari ang kahakog, kay naa may ikapulo nga ilang makuha kung ang membro mailad na. Sa una sa Katoliko pa mohalad lang og 20 donot.
Pero sa dihang mobalhin na 10% na mura na og nakadawat og principal kay kolektahan og 10% sa laing tinuhan. Mao nang kining atong oras ka may raman ato ning buksan sa atong open forum. Dayon si Brad Arjon ang motubag ning duha ka pangutana. Kaya ako'y mosunod. Ang akong tubagon kanang impromptu ka mo personal pang pangutana kanang sinulat imo na bro. O si Brad Roland ba din motubag? Ako'y motubag sa personal pangutana. Ang sinulat ato ihatag sa ila. Ako na ibasa ng pangutana, bro. Oh, welcome brother Pagas. Nakita na po ta dire bro. Pwede rin may kuan. Hello. Ngayong ito sa tanan, no? Nga ko lang pangutana kaning naa sa Dali ka lapit bro ato bangka. nga ko lang pangutana kaning naa sa 1 Timoteo 3:15, bago pa lang yung gibasa, kaning in English ni sa 15 bit, but if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ang akong paluat ani na kani siya sa among agyod, sa among bahin sa among mga seminar, kani nagasaysay nga ang gidala niya nga tuno ani isa ka born again Christian. Kay nagpasukad man nga si Kristo mismo atong sa iyang kapanahonan within his time, nakita man po nato sa footnote, pero dugay-dugay o mag-good patag-study. So may pangutana, bro. Ana, bro. Ang pagutana ko nga ang kanina gipadayag na isa ka example Long press, bro. Drive ka? Pwede rin dire kini nga microphone bro. Puli-puli lang ta. Lubat. ang akong pa padayon ako kay naputulman. Ang akong pangutana ani ini nga ang katong gitukod ni Ginoong Hesus kaniadto daghan man ning naadire Church of God, Church of the Firstborn, nya Church of the Living God, daghang gisgutan dire Church of Christ. Unya sa interpretation sa atong panahon nang gawas kini karon. Unya ang akong pangutana ni ini kung nga kay kini ang gidala ni ini nga mga basihanan nagatumong man sa born again Christian. Unya ang Katoliko kay mura mag hinglahi ani silbi nga grupuha. Kay kaning mga example nga gi demonstrate ni Ginoong Hesus uban ang mga apostoles nagatuno man sa born again Christian. Busa mga itubag ani og asa mabasa ang maong lagda. So ang imong gigamit nga bersikulo unang Timoteo 3:15. Nagisgutin ni o balay sa Dios. Balay sa Dios. Tapos kining balay sa Dios gipasabot din ni nga mao ni ang iglesia. Kung moadto ta sa mismong gilitok sa atong Ginoo sa Marcos 11:17, miingon lang atong Ginoo. Marcos 11:17. Ang akong balay paganganlan o balay pagampo alang sa tanan nga mga nasod, meaning for all nation. Paganganlan. Kadtong 3:15 sa unang Timoteo possessive, meaning kanang nga balay mo na ang sa English, mo na ang sa iya sa Dios. Pero miingon siya sa Kristo sa 11:17 sa Marcos, ang akong balay which is the Church of God paganganlan. Unsa may ngalan? Alang sa tanang kanasuran. Kung imo nang kuhaon ng one word kung alang sa kanasuran, that is Catholic, means universal. So dili kay na ngalan ng iglesia sa Dios. Meaning kana iglesia sa Dios para makasabot yun mo balay ni Jes.
So mao nang equivalent sa iglesia sa Dios. Pero ang pangutana mao ni unsa may balay ni Jesus? Mutubag na kag balay ko ni Jesus. Kana lagi nga balay lagi nandiyan. What is sopa kana? Pero unsa man ang balay ni Jesus? Bungalow, bahay kubo, mansyon? So kanang Church of God, dili na kay ngalan. Meaning, kanang nga iglesia, gipasabot lang din na, nga iya na sa Dios. Mo nang miingon si Kristo, ang akong balay, paganganlan. Dili ang ngalan Church of God. Kaya kanang Church of God, nag-imply na, nga kana nga iglesia o pundok sa Dios na. Pero sa may ngalan, matod ni Jesus, ang akong balay, nganlan. O balay alam ko alang sa tanang nga mga nasod, meaning universal. Morning sa Roma 1:8 mingon San Pablo, Hepistes himon in katanggilitay in holo to kosmo. Naadi ang word nga kataholos, meaning universal. So man ang gitawag taga Catholic, meaning for all nation, universal. Mo nang giusap paganganlan, dili kay ingalan iglesia sa Dios. Ang ingalan Katoliko. Mao nang 107 si Ignatius nga mao ikatulong obispo sa Antioquia. Kay unang obispo sa Antioch si Peter man, ikaduha si Ebodius, ikatulo si Ignatius. 107 maingon siya, wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. So ato pa ginganlan na, ngano man appropriate naman nga nganlan. Dili pa nganlan sa panahon sa apostol kay ngano man lokal pa man, Jerusalem pa man sila. Jerusalem pa man ang pagsangyaw. Pero maingon man sa Jesus, panlaka mo sa ibong kalibutan, di pag-atos sa ibong kalibutan, nahimo ng universal, mo nang pwede na mo siya nganlan. Matuman na nang giingon ni Jesus sa 11:17, ang akong balay, pagkanganlan. Wa pa'y ngalan ka ni Adto, kay di pa man matawag nga tribo kalibutan, kay lokal ka man. Pag may abot na sa time nga nahimo ng universal, gitawag na sa ngalan, sumala sa giingon ni Jesus, nga akong balay, pagkanganlan. So naan ay ngalan. Saba pa ng imong gibuntis nga bata, o pa man ngalan, natao din ang ngalan, kamo mga nanay, na din ngalan ng inyong bata. Basta ngalan anak ni kisa may ngani mo sister. Sister, karon nag okay sa buwan. Kisa may ngani mo? Ha? Emilia? Emilia, anak ni Emilia. Pagbuntis ni Emilia, o sa may tawag nimo anang bata sulod ni Emilia, anak na ni Emilia. Pero kanang word nga anak ni Emilia, dili na ngalan. Nagpasabot lang na kanang bata ang nanay sa Emilia. Pagawasa na, iparehistro sa gobyerno. Nganlan na dayon. Nganlan nga Sharon. Dili Sharon ko kita. So mo nang simbahan. Pagsugod wa pa kita para iglesia ni Kristo. Iglesia sa Dios, iglesia sa Diyos nga buhi. Anak na Emilia pagbuntis, dili na ngalan na anak na Emilia. Pagdako na, iyan lang, nagparehistro na. Ngayon ang Katoliko, sagsugod, wa pa'y ngalan, pero pagdagan sa panahon, ginganlan. O ang ngalan, ipasibo sa giingon sa Ginoo, ang akong balay, nganlan. Nganlan yun. Kung sa ngalan, alang sa tanang kanasuran, meaning Katolika. Universal, tibuok kalibutan. Kung ginganlan yun, natuman ba ginganlan? Natuman. 107. Obispo, ikatulong obispo ni San Pedro, gikan sa Antioquia, St. Peter, Ebodius, Ignatius, ingon siya, kung asa gani si Kristo, anaosab ang simbahan nga Katoliko. So natubag ang pangutana, nga dili di ay proper ni may iglesia sa buhi. Nag-imply na, nga ng iglesia ha, iya sa Dios. Pero ang paghingaan, si Kristo nagbuot. Nganlan akong balay, umuna ingalan. So Katolikan sakto. Dili kay Assemblies of God, Pentecostal, dili. Katoliko. Mo nang natuman ang giingon ni Kristo. Kasi Kristo di man mamaka. Nahala sunod pangutana, samtang naa pa. Kanang i-follow up lang ako ang unsan tuiga si San Pedro nahimong apostoles sa nahimong Santo Papa sa Romano Katoliko. More or less, dili ko mo pinpoint or estimated kay circa, meaning about, more or less, 64. 64 AD. Oh, pagkatun niya dito sa Roma. So namatay siya 67, so meaning mga 3 years siya. Dito, hantun nga himo siyang martir kauban ni San Pablo. Pero ang pag-install ni Kristo kaniya dito pa sa Cesarea Philippo.
during sa pag-declare ni Jesus sa 16:18 sa Matthew, "You are Peter, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not overcome against it, and I will give you the case." So kanang I will give you the case, kung imong kuhaon ng historical background, maunsa ang hatagag Yahweh, mobalik kayo sa Isaias 22:22, nga ang hatagan og Yahweh mahimong amahan o pangulo. So kanang word ni amahan sa Latin na papa mana. So meaning kanang paghatag ni Jesus og Yahweh, that is an indication na iyang butang si Peter sa posisyon nga mahimong pangulo sa iglesia ang gitukod ug mahimo siyang amahan. Kay sumalak pa sa imong gibasa sa unang Timoteo 3:15, ang iglesia panimalay man. Kay panimalay dunay amahan. Mo nang ang Santo Papa amahan sa iglesia ang gitukod dito sa kalibutan kasi ang mangulo sa dakong panimalay sa Ginoo. Sa Universal Church, Universal Family, ang Pope. Sa diocese, ang obispo. Sa parokya, ang pare. So na ay mga gidelegates nga mahimong mga muma sa simbahan nga gitukod ni Kristo. So mo to ang tubag. Palawak lang gapon ako gumay. Ang kanibang pagkasanto papa ni San Pedro, wala ba ni makakontradict sa pagbalaan sa amahan nga ang amahan ra may silbi tawgon og Santo Papa o siya ang balaang amahan? Dili. Kaya nga naman, bisan gani si San Juan, dili sa unang Juan, ingon man siya. Wa man na magkontradict, wa man nato isipan nga Dios nga amahan ng Santo Papa. Mabasa nato dito sa Miguel ni San Pablo. Ningon siya dinhi sa San Juan, unang Juan Kapitulo 2, versikulo 15. Mga anak, nagsulat ako kaninyo, kay gipasaylo na ang inyong mga sala tungod kang Kristo. Gisulatan ko usab kamong mga amahan. So gitawag ni Juan ang iyang mga audience nga mga amahan. Does that mean nga mo kontradict na sa Dios nga amahan? Kay kanang Dios nga amahan, isa na siya. 4:6 sa Episo, there is only one God the Father. Si Jesus ito ko ng amahan. Isais ni Bisais, kining bata ipatong kaniya ang kagamanan si Abaga. Pagkatawgon siyang magkaroon siyang kahibulungan, magtatambag, Dios nga amahan nga walay katapusan. That's not mean nga si Kristo mo compete na po sa amahan, because in Holy Triune there is only one God the Father. Ang pangutana, nganong si Kristo gitawag amahan diha? Asa man na nga mo connect nga pagkaamahan. Ang tubag, unang Korinto 15:45, kama 47, si Jesus ang ikaduha o katapusang Adan. So kanang pagkaamahan diha ni Kristo, that's not mean kasi may mong God the Father. Nasayo pa ng oneness dire. Kay tungod kay si Kristo amahan, ilagi equate siya nga God the Father. No. Kanang pagkaamahan ni Jesus sa propesya ni Isaias, applicable na sa iyang pagsap niya sa iyang role as the second and last Adam. Kisa man ato unang amahan, di ba si Adan? Na failure man, ipulihan ni Kristo. So kanang pagkaamahan niya ni Kristo, referado na sa iyang sa iyang role as the second Adam. So meaning ang pagkaamahan doon ay buti ba sabot? Unsa man ang pagkaamahan sa Santo Papa? Diyos ba siya nga amahan? Dili. Diyos ba siya nga substitute ni Adam? Dili. Amahan siya. Kaya ang Iglesia, panimalay. Kinahanglan ang panimalay o amahan. Amahan nga espirituanon. Mo nang sa unang Korinto 4:15, San Pablo, ako nahimong inyong amahan. Asa ko nahimong amahan? Wa ko nahimong Diyos amahan ha? Wa po ko nahimong Diyos o amahan na kapolinan. Nahimong kong amahan tungkol sa Ebanghelyo. So kanang Santo Papa, wa na makontradict nga amahan siya, amahan sa Ebanghelyo. Dili kay Diyos nga amahan. Mo nang Catholic is a religion of distinction. Kabalo may sa mga distinction. Ang problema kay lain tinon wala distinction, lampor na system. Pag mo imong amahan, kontradict kay na sa amahan. Dili. Kay there is only one God the Father. Jesus is also called Father, but kanang iyang pagka-Father, substitution sa iyang role na iyang gi-assume ang na-failure nga posisyon ni Adan isip amahan. Ang pare, amahan, dili Diyos na amahan, o dili amahan sa Ebanghelyo, unang Korinto 4:15. So walay contradiction. Ang contradiction nga nagdula naara sa hunahuna sa mga tao nga walay logic of distinction. Kung na kay logic of distinction, nakasabot ka. Pero kung kay logic of distinction, di ka kasabot sa gisulti.
Pero I hope nga naa kay logic of distinction ug mao nang mag-govern nga dili mo pwede i-contradict ang pagkaamahan sa Santo Papa sa pagkaamahan sa Dios. Kaya wa ni mo claim nga ang Santo Papa Diyos na amahan. There is only one God the Father in the Holy Triune God. So total. So, bata na, last na lang ne. Last, kayo. Ito na. Bahin sa Trinity, asa makita sa Biblia ang pulong Trinity? Tubag, 2 Corinto 13, wala kami laing gisulat kayo gawa sa mabasa o masabot. Unahon ka sa mabasa. Unang Juan 5:7, yung sabi ingon sa Biblia. Unang Juan Kapitulo 5, versikulo 7. Mo kining ato mabasa sa Biblia. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Unsa may meaning sa Trinity? 3 in unity. 3 in 1. So naa may 3 in 1 na. Nabasa? Pero kung imo isang litra por litra, ang tubag masabot ang atong gibasa. So naa Trinity, kung imo nang sabton. Pero kung di ka mo gamit og pagsabot, di yun kakabasa. Kaya ang pagbasa sa Biblia kinahanglan kay antipara. Kanang mga genius o brilliant nga mga studios nga mga tao na ang nagitawag nga kanang ilang gamay nga sa amin kanang gining litra ba ganit na mabasa sa tawag kita bro na sila linti ba o nga kana dili man mabasa sa imong mata nga ane di ka kabasa na bisan na pa na nga word di ka kabasa pero kung gamitan na nimo antipara mabasa nimo. Sa ato pa, gamitan di ay ang imong ibasa sa imong pagsabot. Kung mabasa nimo, bisan pa, di mo maklaro. Sama sa dito, mystery man na, mabasa na siya. Karon kay mabasa man, kunuhay diha. Abot ba pasabot nga naghimo mo konklusyon sa tulo ka pagpadayag? Wala, kay nga naman, implied man na. Naa naman natin ha. Sama ko sa Bible. Mabasa ba rin mong Bible sulod sa Bible? Wala. Pero ang Biblia, muna siya ang scriptures. So, dili man word for word, kanang gitawag word, idea, fallacy, mo man ang imo, nga kung di mabasa dituuhan, so di mo to Bible, kung may Bible sa Bible, naa ang Trinity. Mateo 28:19, mingon si Kristo nga, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the name, singular. Pero ang giingnon, Father, Son, and Holy Spirit. That is grammatically wrong, but logically correct. Why? Nganong wrong na sa grammar? Kaya dapat na in the name is man. Kaya tuluman ang giskutan. Pero nganong in the name man? Kaya usara man na ang ilang Godhead. One God man na. One God, Father, Son, and Holy Spirit. So mo na nga naa sa Bible ang kamatuoran, pero sa ako nang giingon, kinahanglan nga sabto nato. Magbasa ta, uban ang pagsabot. Dili kay magbasa litra por litra. Nga di ka mo gamit og pagsabot. Last naman to. Salamat po ko anay kay anak ko. For the first time, nagkamita. God bless. Every Saturday, ako nang giingon, magdaka rin kayo mga pastor. Ayaw pa ilabag isang kinusara lagi. Kinahanglan yun nga magdaka sa mga pastor. Nga naman, kutob sa inyong ginhawa at takiha lang ang Katoliko. Bahalag mo, mahingutasan na mo, at takihang Katoliko. Pagdaka mga pastor, gubuan nyo ang subahang Katoliko. Andami mo, mukaparok na, para makita ang katag ba? Kung ang sunod na mo balik, ako nang giingon, imbitaha, magdalahag na pulo ka pastor, mag-join force mo, at takihan tagaan mo na mo og 20 minutos, gupa ang Katoliko. Pero sa kondisyon, nga tagaan mo na mo oras, pero di mo pwede mahimong kasama sa hapon, nga mobiya o pamumba, mula ka o sibat. Kinahanglan nga doon na may obligation once nga marog mo din sa among programa, hatagan na mo 20 minutes pa. Pero kung 30 minutes yung kuhaon, 30 minutes po may mag-cross examine. Kung 20 minutos po rin mangutana. Dili pwede mamahaya kaway pangutana.
Pwede, bitahan ko pastor daw. Natakiha. Larawan, purgatory, hala, makmaki ang Katoliko. Makmaki. Kay mao na mong ganahan nga ang Katoliko atakihon kay ni ame. Ayaw mo pangatake dito sa bukid. Kay wa mi dito. Sunod pa ko tanan. Awan naman day. So maayong hapon, salamat sa taga-merkado nga attentive na minaw para kitang magkatoliko at least madugangan ang atong kahibalo. Makabalo na ta, modepensa, di na ta maila sa laing kinuhan. Ako ihatag sa atong Vice President sa Diocese of Tagbilaran, Brad Rulang Luis. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat Basahin ko. malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.